Nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa lindol sa Luzon. Pumanaw na po kanina ang batang nabagsakan ng hollow block sa kanilang bahay sa Pampanga. May report si Marisol Abduraman. Tila nanumbalik ang takot sa ilang pasyente sa Jose Bilingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, Pampanga. Nang muling umuga ang lupa kaninang madaling araw, napabalikwas at lumikas agad ang mga pasyente. Naalarma sila, so nagbabaan sila sa building. And we gathered them, accounted them. Nang matiyak na wala ng lindol, kumalma rin ang lahat. Sa ospital na ito dinala ang karamihan sa mga nasaktan ng lumindol nitong Lunes. Kabilang dito ang 2 taong gulang na si Romel Tamtam Papasin na nabagsakan ng hollow block sa kanilang bahay sa Florida Blanca. Binawian na siya ng buhay. Respiratory failure, nag-fail na yung lungs niya sa intake ng hangin ba? Oo, yung paghinga. Oo. Ang natitirang pasyente naman sa Jose Lapid Hospital sa Porac na si Rosin Gotis, maayos na ang kondisyon. Lumundag ako dun sa parents, yun, natamaan yung ulo ko. Dun sa sa flooring. Ilan sa mga empleyado ng Gumong Chuzon Supermarket na ospital din kanina, nagsitalunan sila sa stage ng gym kung saan sila natulog kagabi dahil sa takot na muling lumindol. Nagpanik po kami sa trauma po namin kasi siyempre ayaw na po ulit namin mangyari. Nagsitakbuhan po kahit na mataas po, tinalo na po namin. Mga contusions lang nakikita natin sa mga konting abrasions. Iika-ika sila, saka may mga bruises. Karamihan sa mga nakaligtas sa lindol ay balot pa rin ng sobrang takot. Gumaling man daw ang sugat na kanilang natamo, hinding-hindi raw nila makakalimutan ang trahedya na kanilang naranasan na muntik na nilang ikamatay. Ang stalker na si Armando Tojo nagtago at napaluhod na lang daw sa likod ng poste ng lumindol nitong Lunes. Puro halikabok po lang po yung nakikita ko muna. Tapos may mga kisame po sa likod ko. Nanginginig po ako na suka po ako ng suka sa sobrang takot po. Hindi rin sukat akalain ng bago na si Jonel Garcia na makakalabas pa siya ng buhay. Kala ko nga po mamamatay na ako nun. Ang daming nagbabagsakan na malalaking bato. Nakakatagpo, tapos natutumba po. Tapos pag lumapang po ako. Bumagsak naman mula sa second floor ng gusali ang kaherang si Grace Ann Mercado at natabunan, pero nakaligtas matapos lumusot sa maliit na butas. Halos magunahan po kami sa may butas kasi maliit lang po yun eh. Yung pader po kasi parang konting galaw lang, parang babagsak pa. Malaking trauma ito kasi nakita niyo naman itong 2 a.m. nagkaroon ng earthquake. So nagsitalunan sila ulit, kaya yung trauma nandyan pa. Kung ang ilang pasyente, maswerte pang maituturing na galos lang ang natamo, matinding hinagpis naman ang nararamdaman ng ilang namatayan. Sila Lane, hindi pa rin daw matanggap na binawi ng lindol ang buhay ng kanyang 2 taong gulang na anak na si Sofia. Wala raw siyang nagawa nang biglang gumuho ang pader ng kanilang kapitbahay sa kasagsagan ng lindol noong Lunes. Hindi ko na siya mamo kasi kasama ko yung 2 kong anak. Baby pa yung isa. Nung binalikan ko siya, nadaganan na siya ng pader. Wala na siya. Ang ngiti na Sofia, tanging sa mga larawan na lang daw niya masisilayan. Mabait po, malambing. Hindi ko po akalain. Biglaan po kasi. Kasabay ng pagguho ng Chuzon Supermarket, gumuho rin ang pangarap ni Jason de la Cruz para sa kanyang mag-iinang naipit sa gusali. Mamimili lang daw sana silang mag-anak, pero naunang bumaba sa tricycle ang asawa niyang si Manilyn at 2 anak. Ang 1 taong gulang na si Hailey at 6 na taong gulang na si Jacob. Hinihintay nila ako, kaya lang hindi ko pa napatay yung makina nung di ba ako nakapag-park. Biglang yumarig na yung house, biglang gumuho na yung gusali, hindi ko na sila nakita. Hindi raw makapaniwala si Jason na bangkay nang matatagpuan ang kanyang mag-iina. Unang nakita sa guho ang katawan ni Hailey na nakakapit ang kamay sa kanyang ina. Mahirap man daw bumangon na wala na ang kanyang mag-iina, gagawin niya raw ito para sa kanila. Mahal na mahal ko po yung mga yan. Hindi po sukat akalain na ganun kabilis, mawawala. Mula rito sa Porac, Pampanga, Marisol Abduraman, GMA News.